Praise God. Isa pong pinagpalang umaga sa ating pong lahat. Mga kapwa ko tagalangit, kayo po ba'y gising na? Kayo Amen. po ba'y at malulusog ang katawan? Pinagpala ng Panginoon? Amen. Amen. Praise God. Amen. Ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa buhay ng bawat isa po sa atin. Ngayong pong umaga ay salamat po sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon na huling makapag-aral ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Isa pong pribileyo ang muli ay magamit ng Panginoon para mapagpala tayong lahat sa pamamagitan ng kanyang salita. Ngayon po umaga ay makibukas po kayo sa akin sa aklat po ng Psalms 33 verse 13 to 19. Napaganda po ng talatang ito at very timely po ito para sa ating pong lahat. Ang sabi po sa verse 13 ng Psalms 33, "From the heaven, the Lord looks down and sees all mankind. From his dwelling place, he watches all who live on earth. He who forms the hearts of all, who considers everything they do. No king is saved by the size of his army. No warrior escaped by his great strength. A horse is a vain hope for deliverance. Despite all its strength, it cannot save. But the eyes of the Lord are on those who fear him, on those whose hope is in his unfailing love, to deliver them from death and keep them alive in famine." The Lord will bless the reading of His Word. Palakpan natin minsan pang Panginoon sa pagkabasa ng Kanyang salita. Tayo po'y yumuko at manalangin. Hingin natin ang gabay ng Diyos na mga kapangyarihan. Dakilang Ama na sumasalangit, kami po ay naririto ngayong umaga upang gawin ang kalooban mo na ipahayag ang iyong banal at makapangyarihang salita. Subalit alam namin, kung wala ang iyong patnubay, kung wala ang banal na Espiritu, dakilang Diyos, walang kabuluhan ang aming pag-aaral na ito. Because we know, God, that only by the power of the Holy Spirit, upang maging buhay at makapangyarihan ang pagpapahayag na iyong salita. Only God, by your power. Salamat ng marami, minsan pa'y langisan mo ng kapangyarihan mo ang iyong salita, maging ang iyong gagamiting lingkod upang maihayag ko ng buong linaw, buong kapangyarihan, ang salita mo na ngayon ay iahayag ng iyong lingkod. Salamat sa lahat ng makikinig, pagpalain po silang lahat, gumawa ka ng himala, dakilang Diyos. Hallelujah. Send for your words and heals all their diseases. Send for your words, God, and meet all their needs. Send for your heart, your word, and begin to deliver them as they hear your word with faith in the name of Jesus. Amang banal, salamat ng marami sa iyo naming maingat na inilalagak ang pag-aaral na ito. Ikaw ang tanging mabigyan ng karangalan sa pangalan po ni Jesus. Ang lahat po'y magsabi po ng Amen and Amen. Praise God, praise God, praise God. Good morning po sa lahat. Pinamagatan ko po itong ating pag-aaral ngayong pong umaga. The watchful eyes of the Lord. Ang mapagmasid na mata ng ating Panginoon. Mga minamahal, alam po natin sa bawat araw ng ating buhay, sa bawat pamumuhay natin, sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng ating iniisip, sa lahat ng desisyon na ginagawa natin, merong Diyos na nakamasid sa atin. Kitang-kita niya ang lahat ng ating ginagawa. Wala tayong maililingit sa Panginoon. Kaya isang katotohanan ang dapat nating makita ngayong umaga.
na sa bawat araw ng ating pamumuhay, we must live a godly life. Dahil kitang-kita tayo ng Panginoon. Kaya 3 puntos lang po ang gusto kong bigyan diin ngayon pong umaga. At naway, bigyan kayo ng Diyos ng isang tengang makakarinig at isang pusong handang tumanggap ng kanyang salita. So una po sa lahat, God's eyes sees all mankind. Ang mata ng Diyos ay nakikita niya ang lahat ng tao, ang lahat ng nilalang sa mundong ito. Sa verse 13 and 14, sabi doon, from heaven, the Lord looked down and sees all mankind. From His dwelling place, He watches all who live on earth. So, dito ay makikita natin na nakatala sa Biblia na ang Diyos ay nakamasid sa lahat ng taong nabubuhay sa mundong ito. He considers all we do and knows all we think. Napapansin niya ang lahat ng ating ginagawa at alam niya ang lahat ng ating iniisip. At yun ay batay dun sa verse 15, He who forms the heart of all, who considers everything they do. Everything they do. So makita natin, ang Diyos ang nagbigay sa atin ng puso at alam niya ang nilalaman ng puso ng bawat tao. Either ito'y mabuti o masama, alam ng Diyos. At ito ay napapansin niya. Kino-consider niya ito. Kaya sabi doon sa Psalms 139, verse 1 to 4, Lord, you have sabi niya, sinisiyasat mo ko, Panginoon. You know everything I do. Kita niyo po yan, mga minamahal. Walang lingid sa Panginoon. You know everything I do. From far afar, you understand all my thoughts. You see me whether I am working or resting. Mula doon sa langit, nakikita niya tayo ngayon kung anong ginagawa natin. Nasa bawat bahay ng Bridge the Lord Christian Church, merong mga lingkod niya na nakikinig ngayon. Amen po ba? At sabi dito, you know all my action. Even before I speak, you already know what I will say. Talagang napaka-makapangyarihan ng Diyos. Binibiro mong alam niya ang lahat na nasa puso natin, alam niya iniisip natin. At bago ka pa magsalita, ang sabi ng Biblia, alam na niya ang sasabihin mo. Ganyan kakapangyarihan ang Diyos ng Israel, ang Diyos ng Great is the Lord Christian Church, ang Diyos na ating sinasamba at pinaglilingkuran. God consider what kind of person Job was. Sa Bible, makita natin na meron isang tao na napansin ng Diyos. Si Job. Alam ng Diyos ang ating pagkatao. Alam ng Diyos ang pagkatao ni Job. Sa Job chapter 1 verse 8, eto sabi, ito yung sabi niya kay Satan. Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. So dito yung makita natin, napatunayan natin, yung sinabi ng Psalms 139, na ang Diyos alam niya ang lahat patungkol sa atin. At sinabi niya dito kung anong klaseng tao si Job. Na ang sabi dito ay si Job daw po ay sabi niya, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong uli ni Yahweh, wala siyang katulad sa daigdig.
Malinis ang kanyang pamumuhay. Siya'y mabuting tao, may takot sa akin, at hindi gumagawa ng masama. Dugtong pa ni Yahweh. Kita niyo po mga minamahal. Lahat ng pagkatao ni Job ay alam ng Diyos. At mula sa bibig ng Panginoon, sinabi niya kung anong klaseng tao, kung anong uring tao si Job. Nasabi niya, siya raw po ay malinis ang kanyang pamumuhay. Mga minamahal, kumusta ba ang pamumuhay natin? Malinis po ba? Katulad ni Job, I pray na tayo po ay patuloy na maging malinis ang ating pamumuhay dahil merong Diyos na nakatunghay sa langit. At sabi niya, siya'y mabuting tao at may takot sa akin. Ito yung mga taong kinalulugdan ng Diyos eh. At patuloy niya itong hinahanap. Ipinagmamalaki ng Diyos ang mga taong ito na namumuhay ayon sa kanyang kalooban. Kaya nga sabi niya, blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. Nawa ngayong umaga mga minamahal, sa pasimula pa lamang, ay nadinig na natin kung anong gusto ng Diyos sa buhay natin. At tayo'y, kung si Job ay kaya niyang mamuhay na may banal na pagkatakot sa Diyos, gumawa ng mabuti para sa ikalulugod ng ating Panginoon, tayo rin ay kaya nating gawin ang merong klaseng pamumuhay si Job. Amen po ba? Si Jesus din po sa New Testament, makikita natin na meron isang tao na si Nathaniel, dinescribe niya kung sino siya. Hindi pa nga po sila nagkikita eh. Hindi pa sila nagkikita, first time silang magkikita ni Nathaniel. At anong sabi? How Jesus described who Nathaniel was. Ang sabi dito sa John chapter 1, verse 47 to 51, when Jesus saw Nathanael approaching, he said of him, "Here is a true Israelite in whom there is nothing false." At nung madinig yon ni Nathanael, etong sabi ni Nathanael, "How do you know me?" Kasi first time lang sila magkita. Para bigyan kayo ng background, ito pong si Nathanael ay kinausap ni Philip. Sabi niya, magpunta tayo kay Jesus of Nazareth, sabi niya. Nasa fig tree pa siya noon, under the fig tree. Kaya sabi dito, "How do you know me?" Nathanael asked. Jesus answered, "I saw you. You." Kita niyo mga minamahal? Sabi niya, "How do you know me?" Hindi nga pa sila nakikita eh, pero nung lumapit siya, makita niya si Jesus face to face, ang sabi ni Jesus, sabi niya, "Here is a true Israelite in whom there is nothing false." At dahil sa sinabi ni Jesus, ang patungkol sa kanya, sa verse 49, ang sabi po dito, mga minamahal, then Nathanael declared, "Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel." Bakit nasabi? Bakit dineklara ni Nathanael yung salitang ito? Sabi niya, "Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel." Sapagkat namanganga po siya eh. Dahil yung kaharap niya ay hindi lamang isang tao na pinanganak ni Maria, kundi he is the Son of God, the Messiah, the Anointed One, na nakakabatid ng lahat ng ating iniisip, alam niya ang lahat ng ating ginagawa,
Alam niya kung anong uri tayong tao, anong pagkatao natin, alam na alam ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga po, mga minamahal, nakikita ng Diyos ang bawat isa. Because Jesus is God. Amen po ba? Tanging Diyos lamang ang may kapangyarihan na malaman ang puso ng bawat tao. Tanging Diyos lamang ang nakababatid ng ating pamumuhay. And because Jesus is God, He know who we are. Kung paano niya dinescribe si Nathaniel, kaya niya i-describe kung sino tayo. We cannot hide from God's eyes. Hindi tayo maaring magkubli sa mata ng Diyos. Wala tayong maikukubli sa Diyos, sa mata ng Diyos. Hebrew 14:13, sabi dito, letter A, there is nothing that can be hid from God. Everything in all creation is exposed and lies open before His eyes. Yan po ay sa Good News Testament. Good News Testament po yan. Sabi niya, there is nothing that can be hid from God. Everything in all creation is exposed and lies open before His eyes. Lies open before His eyes. Kaya nga walang madilim sa Diyos eh. Even darkness are light to God. Amen po ba? Kahit patayin natin ang ilaw, kitang-kita pa rin tayo ng Diyos. Amen po ba? Bakit? Kasi itong sinasabi ng Biblia na kitang-kita ng Diyos ang lahat. Ang lahat ng kanyang creation, expose ito, bukas ito sa mata ng ating Panginoon. At we will give an account of everything we have done. Mga minamahal sa bawat ginagawa natin sa araw-araw. Magbibigay tayo ng sulit sa Diyos. We will account for everything we have done. Mabuti o masama, lahat yan ay pagsusulit natin sa Panginoon. Yan ang sabi ng Hebrew 4:13 letter B. And it is to Him we must all give account of ourselves. Kanino daw tayo magsusulit? Hindi naman sa mga Supreme Court. Hindi sa mga judge, kundi the judge of all judges. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Pangalawang bagay po, God's eyes are against the wicked. Ang mata ng Diyos ay laban sa mga masasama. Ang mata ng Diyos ay nakatingin sa lahat. Pero yung kanyang mata ay laban ito sa masama. Sino yung mga masasama? To those who depend on themselves. Kapag ang isang tao ay dumidepende sa sarili niyang kakayahan at hindi sa Diyos, ang taong ito ay isang wicked. Isang masama kasi hindi niya kinikilala ang Diyos sa kanyang buhay. Kundi kinikilala niya yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang lakas, yung kanyang talino, yung kanyang pamamaraan. Kaya nga po, ang sabi doon sa verse 16, no king is saved by the size of his army. No warrior escaped by his great strength. At alam natin sa Biblia, mga minamahal, kitang-kita natin ang mga kalaban ng mga Israelita, nagsama-sama silang lahat. Ano po? At sabi nga, kasing dami ng buhangin yung kalaban nila. Pero
Lahat sila ay nilupig ng Diyos. Amen po ba? Kasi yung mga taong ito, yung mga king na ito, nagdepende sila kapag sila'y nagkaisa, nag-unite, malakas na malakas sila, walang tatalo sa kanila. Pero hindi nila alam na ang mata ng Diyos ay laban sa kanila. Bakit? Because they depend on their own strength, on their own selves. At merong isang kwento sa Biblia, makita natin. Sabi niya, no warrior escape by his great strength. Sino po ba yung pumapasok sa inyong isipan itong warrior na ito na with great strength? Alam natin walang iba kundi si Goliath. Amen po ba? Si Goliath, anong kanyang pinagmalaki? Siya ay sabi niya mula sa pagkabata niya ay nakikipaglaban na siya. Ano po? At walang tumatalo sa kanya. Bakit? Ang lakas-lakas po ni Goliath eh. Isa po siyang warrior. At sabi doon ay siya po ay isang giant. Kaya pala malakas ang loob nito na humamon. Dahil nagdidepende siya sa kanyang kakayahan, sa kanyang sariling kalakasan. Subalit, ang sabi ng Biblia, Goliath, a giant who depend on his great strength, was defeated by a mere young boy, David. Itong great warrior na ito na si Goliath na isang igante, siya ay pinalupig ng Diyos sa isang batang-batang lalaki na si David. At sabi doon sa 1 Samuel 17 verse 50, isang kwento ito na nakatala sa Biblia, na totoong naganap, totoong nangyari, para makita natin kung gaano kakapangyarihan ang Diyos ni David, ang Diyos ng Israel, na sa bawat laban, ang Diyos ay nakatunghay sa atin. Siya'y laban sa mga kalaban natin na hindi kumikilala sa Panginoon. Sabi dito, so David triumphed over the Philistine with sling and stone, without a sword in his hand. He struck the Philistine and killed him. Kita nyo? Ibang klaseng laban to. Abay, makikipaglaban ka, wala kang espada, ang kalaban mo higante. At ang ginamit niya, hindi espada kundi tirador. At isang bato. At ito ang ginamit ni David upang mapatay si Goliath. Why? Because God's eyes is against the wicked, against Goliath. Kaya niya natalo ni David si Goliath kasi ang Diyos ay laban kay Goliath na walang ipinagmamalaki kundi ang kanyang husay at ang kanyang mga kagamitan sa panlaban. Pero makita natin mga minamahal, walang imposible sa Diyos. Kapag tayo'y nanangan, naniwala, nanalig sa Diyos ng Israel in the name of the Lord our God, magtatagumpay tayo. Amen po ba? Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God. People who put their trust in these things of the world. Hindi lamang yung nananangan sa kanilang kalakasan, kundi yung mga tao na dumidepende sa mga bagay ng mundong ito. Iyan ang sinasabi ng verse 17. A horse is a vain hope for deliverance. Despite all its strength, it cannot save. Ang sabi ng Psalms 20 verse 7,
Psalms 20 verse 7, some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Amen? Amen? Praise God. Mga minamahal, alam natin sa kwento sa Bible, meron ding naganap. Meron pong nag-trust sa kanilang mga chariots. Meron nag-trust sa kanilang mga horses, walang iba kundi ang mga Egyptians sa pangunguna ni Pharaoh. Pharaoh and his army trusted in their chariots and horses, but God fought against them. Ano po? Sina Pharaoh at ang kanyang army, dumepende sila sa kanilang galing, sa kanilang mga pandigma, mga chariots at horses. Doon sila nananangan. Kaya sabi nga ng Bible, some trust in chariots and some in horses. At ito yung mga Egyptian. They trust in their horses, they trust in their chariots. And God's eyes are against them. Kaya sila ay natalo. At ito ay nakatala sa Exodus chapter 14 verse 23 to 25. Exodus 14:23 to 25. Sabi dito, the Egyptians, ito na po yung lumabas na sa Egypt. Pinalabas na ni Lord, dineliver na ng Diyos ang mga Israelita sa kamay ng Egyptians at sila ay nandoon na sa Red Sea. Subalit nagbago ang isipan ni Pharaoh. At sabi niya, ano ba itong nagawa natin pagkakamali? Sabi niya, habulin natin ang mga Israelita at gawin silang alipin. Kaya ito mong sabi ng verse 23, the Egyptian pursued them, and all Pharaoh's horses and chariots and horsemen followed them into the sea. As a verse 24, sabi doon, during the last watch of the night, the Lord looked down. The Lord looked down from the pillar of fire and cloud at the Egyptian army and threw it into confusion. He made the wheels of their chariots come off so that they had difficulty driving. And the Egyptians said, eto yung patotoo, eto yung sinasabi ng mga Egyptian nung nakita nila, yung kanilang mga karwahe ay natatanggal yung kanilang mga gulong. Eto yung sinabi nila, sabi nila, let's get away from the Israelites. The Lord is fighting for them against Egypt. Amen po ba? Kaya nga po mga minamahal, the eyes of God are against the wicked. Hindi mananalo ang mga wicked sa anak ng Diyos. Amen po ba? Because God is against them. Kapag tayo namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, tiyak ang ating tagumpay. Sasamahan tayo ng Diyos. Hindi tayo ipalulupig ng Diyos sa mga hindi sumasampalataya sa Kanya. Kaya nga, sabi nila, the Lord is fighting for them against Egypt. Mga minamahal, ito'y isang katotohanan sa ating mga anak ng Diyos. Isang napakalaking katotohanan na inilahad ng Biblia ngayong umaga, that God is fighting for us. Amen po ba? God is fighting for us. May labang ka ba ngayong umaga? May labang ka ba? May pinagdadaanan ka ba? God will fight for you. And surely, you will have victory. But thanks be to God who give us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen. Pangatlo po, mga minamahal, God's caring eyes are on the righteous. Caring eyes.
Ang mata ng Diyos ay very caring sa mata ng mga righteous. Kung titingin ang Diyos, God's eyes are with favor. He look with favor in the lives of the righteous. Hindi katulad ng wicked, God's eyes are against them. But when it comes to the righteous, God's eyes are in favor for the righteous. How God cares for the righteous? Paano inaaruga ng Panginoon ang mga matutuwid? Una, He listened attentively to their prayer. Psalms 34 verse 15. The eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are attentive to their cry. Mga minamahal. Kaya ngayon pinag-uusapan natin yung eyes of the Lord. Eto, kitang-kita, klarong-klaro, hinasabi ng Psalms 34:15, the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are attentive to their cry. Ang mata ng Diyos ay nakatingin sa mga matutuwid. At ang kanyang mga tenga ay nakikinig sa kanilang pag-iyak, sa kanilang panalangin. Ganito nagkikil ang Diyos sa atin, mga minamahal. His caring eyes are upon us. Tinitingnan niya tayo lagi. Pinagmamasdan niya tayo lagi. At hinihintay niya yung ating sasabihin. At kapag tayo humiling sa Diyos, dumulog sa Diyos, ang sabi niya, hindi niya tayo pahihindian, kundi pakikinggan niya maigi ang iyong panalangin. Nagbibigay siya ng panahon sa iyo. Ganun ka kamahal ng Diyos. It is this way God cares for us. His eyes are upon us, and His ears are attentive to our cry. Kaya't minamahal, kapag tayo dumulog sa Diyos, papakinggan niya tayo. Papakinggan niya tayo. Sasagutin niya tayo. Pagagalingin niya tayo. Palalayain niya tayo. Pagpapalaya niya tayo ng lubos-lubos. Amen? Ano pa? How God cares for the righteous? Doon sa attentive their cry, balik tayo doon, sabi, doon sa 2 Chronicles 7:15, sabi niya, now my eyes will be open and my ears attentive to the prayers offered in this place. Ito yung ginawang templo na dinedicate ni Solomon. At ang sabi ng Panginoon sa case, inanswer niya yung panalangin ni Solomon. Sabi ng Diyos sa kanya, now my eyes will be open and my ears attentive to the prayers offered in this place. Mga minamahal, tayo ang tunay na templo ng Diyos. Amen po ba? Kapag tayo nanalangin, God's eyes will be open and His ears will be attentive to our prayers. Yan po ang katotohanan, mga minamahal. Yan ang sinasabi ng Diyos para sa Kanyang mga anak. Ganyan mag-care ang Diyos sa Kanyang mga matutuwid na mga anak na Kanyang pinagpapala. Bukas ang mata ng Diyos para sa kanila. At ang sabi, attentive na attentive ang tenga ng Diyos para sa Kanyang mga anak.
Kaya sabi dun sa Psalms 34 verse 19, pakinggan nating maigi ito, mga minamahal. The righteous cry out, and the Lord hears them. And the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. Hallelujah! Praise the Lord. The righteous cry out, and the Lord hears them. Kapag merong isang matuwid na umiyak sa Diyos, pinapakinggan siya ng Diyos. At sabi niya, He delivers them from all troubles. Kaya pala siya umiiyak, ang dami niyang trouble. Hallelujah! Kapag tayo maraming trouble, umiyak tayo sa Diyos. Amen po ba? At anong gagawin ng Diyos? Ang sabi niya, He delivers them from all their troubles. Lahat ng problema mo, lahat ng trouble mo, sabi niya, i-deliver ka ng Panginoon. Amen po ba? Kaya't mga minamahal, ganito kabuti, ganito nagkikare ang Diyos para sa kanyang mga anak. Pangalawa, He delivers them from death and famine. Ito, ganito mag-care ang Diyos sa mga matutuwid. He delivers them from death and famine. Iniligtas niya ang kanyang mga anak sa kamatayan at sa taggutom. Verse 19, ang sabi doon, to deliver them from death and keep them alive in famine. Mga minamahal, itong kinakaharap natin, pandemya ay talagang isang napakalaking higante na mas lalong lumalakas. Pero sabi ng Diyos, gaano mang kalakas ang pandemyang ito, ang COVID na ito nagtatransform. Ayan, meron ng UK variant, meron ng South African variant, meron ng PH variant. Palakas siya ng palakas. At ito'y pumapatay. At ang dulot nito ay taggutom. Kasi yung iba, nagkakasakit, yung iba hindi na nakakapasok. Yung mga nagtatrabaho, binabawasan na. Dahil nag-iingat yung company. Baka mahawa silang lahat. Pero meron pong pangako ang Diyos sa atin. Ngayong pandemyang ito, God says, He will deliver His people from death and keep them alive in famine. Amen. Amen. He will deliver us from death and keep us alive from famine. Matatapos ang pandemyang ito, tayo ay buhay na buhay at kailanman hindi gugutumin ng Diyos. Amen? Bakit? Ito po ang kanyang pangako. Ito po ang kanyang pangako. Kaya huwag tayong mag-alala, huwag tayong matakot mga minamahal. Meron tayong Diyos na nakamasid mula sa langit. His eyes are favorable to us. His eyes are caring for us. His eyes are not against us, but His eyes are for us. Kaya't mga minamahal, walang pandemya ang makakagupo sa mga anak ng Diyos. Tayo'y
ang tulong natin, ang lakas natin, ang provision natin, ang buhay natin, ang kinakain natin, ang iniinom natin, sa bawat araw ay nagmumula sa Diyos ng Israel. Hindi kailanman mauubusan ang mga anak ng Diyos. Dahil sabi niya doon sa Psalms 107, in times of famine, you will have plenty. In times of famine, you will have plenty. Ipapakita ng Diyos na sa panahon ng taggutom, lalo niyang ipapakita ang kanyang kapangyarihan. Hindi ka gugutumin ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Ipoprovide ng Diyos ang bawat pangangailangan mo sa bawat araw ng iyong buhay. Sapagkat alam ng Diyos kung ano ang pangangailangan mo. Ang sabi ng Matthew chapter 6, beginning verse 23, na huwag tayong mag-alala sa ating kakainin, sa ating iinumin, sa ating dadamtin. Sabi ng Panginoon, dahil alam ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan. Mga minamahal, sapat na ang pangako ng Diyos para tayo ay mabuhay. Kaya nga napakasarap mag-aral ng salita ng Diyos. Habang binubulay natin to, tumataas ang ating pananampalataya. Amen po ba? At habang tayo nakikinig ng salita ng Diyos, pinapagaling tayo ng Diyos, pinapalakas tayo ng Diyos. He renewed our strength day by day. At pinalakas niya, binibigyan tayo ng tapang para harapin ang lahat ng pagsubok ng buhay. Because God will keep up alive in times of famine. God kept alive the Israelites from famine. Ito ay doon sa Genesis 45 verse 6 to 7. Ito yung kwento ni Joseph na pinigbili ng kanyang mga kapatid at siya'y napunta doon sa Egypt. So may purpose pala ang Diyos kung bakit si Joseph ay napunta sa Egypt. Ang sabi dito, sa verse 6 ng Genesis 45, ito na yung nagkaroon na ng taggutom ng famine. Sabi niya, these 2 years of famine will grow to 7, during which there will be neither plowing nor harvest. Tayo ay papunta na sa 2 years ng pandemya, ng famine. Ang sabi dito, meron pang 5 taon, 7 taon. Mga minamahal, habang merong famine sa ating buhay, nananatili naman ang Diyos para sa atin. Dahil sabi niya, I will never leave you, I will never forsake you. Sabi niya, God has sent me here to keep you and your families alive. Hello! 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 Amen. 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 Hello! Amen! Hello! Amen! God has sent me here to keep you and your families alive. Amen! Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! So that you will become a great nation. Para ikaw ay mapagpala. Hindi ka mamamatay. Ang pamilya mo ililigtas ng Diyos sa taggutom, sa pandemya. Amen! Amen. Yan ay ginawa niya sa mga Israelita, mga piniling bayan ng Diyos. Kaya nga sabi dito, next slide please, sabi doon, be sure of this, God will deliver us from death and keep us alive in famine. Amen? Can I hear an amen?
Can I Amen, hear amen, amen. Amen. Nakpan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise be the name of the Lord. Hallelujah. Sa ating pong conclusion, mga minamahal, Psalms 139 verse 23, 24, search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Verse 24, see if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Mga minamahal, tunay nga ang Diyos ay nakatunghay sa atin. At dahil siya'y nakatingin sa atin ngayong umaga, marapat lamang, pasaliksik natin sa Diyos ang buhay natin, ang puso natin. Marahil, meron tayong mga nagawa, offensive way, nakasakit tayo ng damdamin, nakapagsalita tayo, nagalit tayo, buksan natin ang puso natin sa Diyos. Humingi tayo ng tawad sa Kanya. Yan ang nais ng Panginoon. At tumitingin siya mula sa langit ng mga taong magpapakumbaba na aminin ka ng kasalanan. Gusto ng Diyos na maging mapagpatawad tayo. Sa lahat ng tao na nasaktan natin damdamin. Hindi naman tayo perfect eh. Marami pa rin tayong pagkukulang. Minsan nakakapagsalita tayo. Pero hindi naman doon nagtatapos ang buhay. Lagi tayong merong pag-asa na mabago ng Diyos. Kaya sabi niya, search me, O God, and know my heart. And know my heart. Kasi ito yung mahalaga eh, puso natin. Hindi naman yung kayamanan mo eh. Diba? Ang pinakayamanan mo yung puso mo. Amen? At gusto ng Diyos, yung pusong yan, manatiling malinis. Katulad ng puso ni Job. Isang mabuting tao, gumagawa ng mabuti, at may takot sa akin. Nawa, bigyan tayo ng pusong dalisay ng Panginoon ngayong umaga. We can come to His presence today. Pagkakataon natin to. Binigyan tayo ng isang linggo, isang araw ng linggo, itong online na ito para sama-sama tayong dumulog sa Kanya. Pagpakumbaba, buksan natin ang puso natin sa Kanya, humingi tayo ng tawad. At ayaan natin ang Diyos ay muling maglinis ng ating buhay. Sabi nga diyan sa ating let God search our heart today that we may walk in the way everlasting. Sa pamamagitan ng ating pagdulog sa Diyos ngayon, itatamaan ng Diyos ang ating puso. Lilinisin ng Diyos ang ating puso. Sapagat ang Diyos ay mapagpatawad. Kasi kapag tayo ay hindi pa nagpapatawad, mga minamahal, wala tayong kapayapaan, wala tayong katahimikan. Tandaan po natin yan. Kapag may kinikimkim ka sa puso mo, hindi ka matatahimik. Hindi ka mapalagay. Kasi yan ay gawa ng kasalanan. Ang kasalanan ay walang gawang mabuti, walang idudulot na mabuti sa iyo. Unforgiveness is a sin. Kung gusto mo maging malaya, you have to forgive. Kung gusto mo magkaroon ng kapayapaan, you have to forgive. Gawin mo ang tama sa harapan ng Diyos. Be a man of peace and be a peacemaker.
Amen? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na nakasisiyasat sa lahat ng puso ng tao na ngayon nakatunghay mula sa langit, kitang-kita mo kaming lahat, Amang Banal. Alam mo ang lahat ng nagawa namin, naisip namin, nasabi namin. Marahil kami ay nakasakit ng damdamin. At kami, Lord, ay nawalan ng kapayapaan dahil sa amin nasabi. Binabagabag kami ng aming kalooban, ng aming konsensya. Lord, ngayong pong umaga, salamat sa iyong makapangyarihang salita dahil makakalapit po kami sa iyo. Sa iyong habag, Panginoon, hayaan mong muli ay idalay mo sa amin ang isang pusong dalisay. Search us, O God, and know our hearts today. See if there any offensive way in us. Offensive way. Kung kami naka-offend, patawanin mo kami, Panginoon. God, we want to live a righteous life. Only when we forgive, ay kami ay iyong patatawarin at mapalaya kami sa kasalanan. Salamat, dakilang Diyos. Dahil sabi mo, kung di kami magpapatawad, hindi mo rin kami patatawarin. Kung hindi kayo magpapatawad, mananatili ang kasalanan sa amin. God, we forsake now any sin, any unforgiveness. Hallelujah. We are here today. Lord, pinapatawad namin ang sino mang nakasakit sa amin, nakapagsalita sa amin. Kung ano mang nagawa namin, Panginoon. Hallelujah, ng aming mga kamay, ng aming mga mata, ng aming mga labi, ng aming mga paa. God, any offensive way in us, we forsake them. And we plead the blood of Jesus to cleanse us, God. Hallelujah. Purify us today. Hallelujah. Sprinkle once again the blood of Jesus in our hearts upang kami dalisayin, maging puro kami, Panginoon, sa iyong harapan. Banal. Hallelujah. At kalugod-lugod sa iyo. Only by the precious blood of Jesus. Amang Banal, salamat ng marami. Thank you for the forgiveness. Thank you for the blood of Jesus. At Panginoon, ituon mo muli ang iyong mga mapagpalang mata. Ang iyong caring eyes sa iyong mga anak. Lalo na sa mga anak mo sa Great is the Lord Christian Church. Pagpalain mo kaming lahat, bawat membro ng aming pamilya. Magmahalan kami, Panginoon. Hallelujah. Maging masunurin kami. Dakilang Diyos. Magkaisa po kami, dakilang Diyos. Hallelujah. At kaming lahat ay makapaglingkod sa iyo ng buong puso at kaluluwa. Salamat ng marami sa pangako mo, Amang Banal, na sa panahon ng taggutom, you will keep up from death. You will deliver us from death and keep us alive in famine. Dakilang Diyos, salamat ng marami. We claim your promise. Kiniklaim namin ang promise mo na ito. Hallelujah. That you will deliver us from death and keep us alive in famine. Amang Banal, salamat ng marami. Pagpalain mo kaming lahat, ang aming negosyo, ang aming pamilya, ang aming mga trabaho, ang aming mga employer, hallelujah, ang aming mga relatives, aming mga kamag-anak. Amang Banal, pagpalain mo ang lahat ng resources namin, ang lahat ng pinagkaloob mo sa amin. Salamat ng marami, Panginoon. Tunay, we acknowledge that everything we have comes from your loving hands. Kaya salamat. Ito pong aming panalangin na may pananampalataya at ang lahat po ay magsabi po ng
Amen and amen. Praise God. Amen. Amen. Amen.